Naisip ni Chen Pingan na mas mabuting itago ang palayok upang walang problema. Pagkatapos ay sinabi niya kay Limou Xian na hindi na kailangan humingi ng paumanhin at nagtanong kung saan sila nanggaling. Sumagot si Limou Xian at sinabi kay Chen Pingan na sila ay nanggaling sa Heaven and Earth Realm. Pagkatapos ay naisip niya na tiyak na isang tao mula sa God Realm si Chen Pingan at mas mabuting maging tiyak. Nalilito si Chen Pingan at nagtaka kung nasaan ang Heaven and Earth Realms dahil wala siyang ideya. Pagkatapos ay tinanong niya si Limou Xian kung ang ibig niyang sabihin ay ang maliit na lugar. Nagulat ang dalawa pagkatapos na sabihin ni Chen Pingan na ang God Realm ay isang maliit na lugar. Umubo si Chen Pingan at naisip na nasabi niya ang napakarami at nag-iisip na baguhin ang paksa. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanila na hindi masama ang kanilang lakas, lalo na si Limou Xian, at na maganda pa rin ang kanyang paglalakbay sa hinaharap. Nagpasalamat si Limou Xian kay Chen Pingan sa kanyang pagkilala at sinabi sa kanya na magsisikap siya. Pagkatapos ay tinanong niya si Chen Pingan kung maaari siyang bigyan ng ilang payo dahil nakaranas siya ng ilang problema tungkol sa kanyang paglilinang. Nagulat si Chen Pingan at naisip na hindi niya matutulungan si Limou Xian dahil hindi pa siya kailanman nagal-inang. Pagkatapos ay naisip niya ang magpanggap tulad ng dati at nagsabi ng dalawang linya dahil ang mga eksperto ay kadalasang nagbibigay ng mga bugtong at kung hindi nila maintindihan, ito ay dahil hindi sila sapat na mahusay upang maintindihan. Ipinaliwanag ni Limou Xian na ang kanyang problema ay humahadlang sa pag-unlad tulad ng isang saradong singsing at kapag nalutas ang isang problema, isa pa ang lilito at sa huli ay babalik sa simula ang lahat. Nagpatuloy siya sa pagtatanong kay Chen Pingan kung ano ang solusyon niya sa kanyang problema. Hawak ni Chen Pingan ang tiko at sinabi kay Limou Xian na simple lang ang kanyang problema at tinanong, paano mo kakalasin ang isang lubad na walang buhol? Hindi sumang-ayon si Limou Xian na nagsasaad na kung wala itong buhol, hindi ito maaaring kalasin hanggang sa napagtanto niyang putulin ito ng matalim na kutsilyo. Pinasalamatan ni Limou Xian si Chen Pingan sa pagtulong sa kanya sa kanyang pagkalito at hiniling sa kanya na tanggapin ang kanyang paggalang. Naisip ni Chen Pingan na isang maliit na bagay lang ito at hiniling sa kanya na huwag itong alalahanin. Pagkatapos ay bumalik siya sa loob at napansin ang isang pulang aura. Balisa si Chen Pingan at nagtaka kung ano ang pulang aura. Napagtanto ni Limou Xian na ito ang Absolute Deity Prisoner Oppressing Array. Tumawa ang isang kakaibang figure at sinabi kay Limou Xian na noon ay nagtago siya sa panlabas na sekta at wala siyang magawa ngunit sa araw na iyon, tiyak ang kanyang kamatayan. Nagtaka si Limou Xian at tinanong ang Blood Buddha kung bakit niya gustong atakihin siya dahil wala siyang sama ng loob sa kanya. Lumitaw ang Blood Buddha at sumagot na siya ay miyembro ng Demon Realm at walang dahilan para hindi niya siya patayin. Pagkatapos ay naisip niya na hanggat pinatay niya si Limou Xian at kinuha ang kanyang key circulation, gaganda ang kanyang demonic arts. Walang ideya si Limou Xian kung kailan niya ito napukaw at sa mga tuntunin ng paglilinang, hindi niya ito matatalo. Natatakot siya na hindi siya makatakas mula sa Blood Buddha. Pagkatapos ay naisip niya na hindi siya natatakot na ibagsak ang lahat kasama niya ngunit bata pa si Xiaoyong. Sinabi ni Limou Xian kay Chen Pingan na humingi na siya ng tulong at hindi sana siya humingi ng isa pa. Gayunpaman, bata pa rin si Xiaoyong at ang tanging hiling niya kay Chen Pingan ay protektahan siya kung mamatay siya dahil sa kapahamakan. Nag-alala si Xiaoyang sa kanyang master. Nagpatuloy si Limou Xian sa pagsasabi na babayaran niya ang kabaitan ni Chen Pingan sa susunod na buhay. Naisip ni Chen Pingan na si Limou Xian ay isang mahusay na master ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya malakas at hindi niya alam kung gagana ang teleportasyon ng sistema. Isang boses pagkatapos ay sinabi kay Chen Pingan na huwag mag-alala at na ang Blood Buddha ay isang maliit na isda lamang. Naguluhan si Chen Pingan. Pagkatapos ay nagpakilala si Chopper at sinabi kay Chen Pingan na iwan sa kanya ang Blood Buddha at magiging maayos ang lahat. Ngumiti si Chen Pingan at sinabi kay Chopper na maghintay hanggang sa bigyan niya siya ng go-ahead, na sinang-ayunan naman ni Chopper. Pagkatapos ay kinuha niya si Limou Xian at tinanong siya kung bakit siya balisa at dapat siya ang mag-alaga sa kanyang sariling disipulo. Naging alerto si Limou Xian at nagpatuloy si Chen Pingan sa pagsasabi na kahit may libu-libong Blood Buddha, hindi pa rin ito magiging problema. Nagpasalamat si Limou Xian kay Chen Pingan.
Akmang aatake na ang Blood Buddha at Bamulong tungkol sa pagpupersige ng grupo, iniisip na maglaro lang. Pagkatapos ay naghagis siya ng malaking fireball at sinabi sa kanila na mamatay. Pagkatapos ay tinawag ni Chen Pingan si Chopper at sinabi sa kanya na ipakita kung sino ang boss, na sinunod naman ni Chopper. Pinutol ni Chopper ang fireball sa isang daliri at nagpatuloy na putulin ang ulo ng Blood Buddha sa parehong oras. Pagkatapos ay sinabi niya kay Chen Pingan na ayaw niyang nakasuot ng talim at ang pangalawang kutsilyo ay maaari lamang sumunod sa mga utos. Pinuri ni Chen Pingan si Chopper at sinabi sa kanya na magaling ang kanyang ginawa at hiniling sa kanya na bumalik. Pagkatapos ay naisip niya na si Chopper ay namumukod-tangi at mukhang nakahanap siya ng kauri. Tiniyak ni Chen Pingan kay Limousian at Xiaoyang na huwag mag-alala dahil isang simpleng bagay lang ito. Pagkatapos ay namangha si Limousian. Samantala, sa God Realm, sumigaw ang isang lalaki at nagtaka kung ano ang nangyayari at nagtanong kung sino ang natalo ng God Emperor. Pagkatapos ay nagulat ang isang lalaki sa ninuno at sinabi sa kanya na ang God Emperor ay kamakailan lamang lumabas mula sa pagtatago. Pagkatapos ay naisip ng lalaki na hindi madali para sa God Emperor na maglunsad ng isang atake. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang Destiny Tali ay nabasag at nagtaka kung namatay ang kanyang disipulo na si Cheng Wu. Kumaway ang lalaki ng kanyang daliri at bamulong na namatay ang kanyang disipulo dahil sa sword daw. Pagkatapos ay naisip ng lalaki na napakalakas ng sword attack na kung maghihiganti siya sa isang suntok lang, siya ay patay na. Pagkatapos ay bamulong siya na maaari pa rin siyang kumuha ng mas maraming disipulo at ipadala sila sa kanilang kamatayan sa God Realm Eternal City Sex Station. Sinabi ni Limousian sa kanyang ninuno na mayroon siyang ire-report. Napagtanto ng ninuno na si Limousian ito at sinabi sa kanya na pumasok. Binati ni Limousian ang kanyang master. Napagtanto ng ninuno na nalampasan ni Limousian ang kanyang balakid at nagtaka kung ano ang naging dahilan ng kanyang pagbabalik sa kanyang master sa halip na maglinang at palakasin ang kanyang sarili. Masayang ipinaalam ni Limousian kay Wang Chenglin na may nangyaring mahalaga nang siya ay nasa Immortal World, nakatagpo siya ng isang malaking pagkakataon. Sumagot si Wang Changlan na isang Immortal World lang ito at nagtaka kung mayroong God Emperor na nagtatago doon. Tinanong ni Limousian si Wang Changlan kung naaalala pa niya ang sword energy na nagpagulantang sa God Realm noon. Tumango si Wang Chang at sinabi kay Limousian na pinag-uusapan ng lahat mula sa God Realm kung sino ang makapagpalabas ng gayong lakas ng espada. Pagkatapos ay nagtaka siya kung mayroong God Emperor sa Immortal Realm na isang powerhouse na nagtatago. Sinabi ni Limousian kay Wang Chenglin na hindi ito isang God Emperor grade at na mas malakas ito. Isang tao mula sa kaharian sa itaas ng God Realm na nagtatago. Naguluhan si Wang Chenglin sa kanyang narinig at tinanong si Limousian kung paano madaling matukoy ang isang tao mula sa Upper Realm. Sumagot si Limousian na alam niyang hindi maniniwala si Wang Chenglin kaya bago siya lumapit sa kanya, nagpunta siya upang makita ang Immortal Emperor at inayos na sumali si Xiaoyan sa isang secret realm kung saan pupunta rin si Chen Pingan. Pagkatapos ay sinabi niya na pagdating ng panahon, hanggat makita niya si Chen Pingan, walang pagdududa. Pumayag si Wang Chenglin na samahan si Lai Moxian upang makita mismo. Samantala, sa tahanan ni Chen Pingan, bamulong si Chen Pingan na bago patayin ni Chopper ang monghe. Biglang ibinagsak sa kanya ng sistema ang isang dibdib at nagtaka kung ano ang makukuha niya. Pagkatapos ay nakakuha siya ng malaking bag ng pataba, isang maskara ng pagtatago at isang Vag receptor. Tuwang-tuwa si Chen Pingan at sinabi na maganda ang kanyang swerte at sapat na ang bag ng pataba. Pagkatapos ay ipinapalagay niya na ang maskara ay dapat na inihahanda ng sistema para sa darating na misyon. Kung tutuusin, hindi palaging nangyayari na ang isang patay na tao ay may parehong hitsura sa kanya. Tungkol naman sa Vag receptor, naisip ni Chen Pingan na ang sandata ay dapat may spiritual intelligence at nagtaka kung maghihiganti ang monghe. Pagkatapos ay nagpasya siyang ipagpalit ito para sa kaligtasan. Nagsalita ang Vag race at sinabi kay Chen Pingan na sumusuko ito. Nagliwanag ang mga mata ni Chen Pingan dahil maaari na siyang bumili ng 2 immortal spiritual being. Pagkatapos ay bamulong siya na malapit na ang pagbubukas ng secret realm at maglilinang siya sa mga araw na ito. Kailangan niyang tapusin ang huling misyon bago siya ikasal. Samantala, sa Immortal Secret Realm,
dumating si Chen Pingan at naisip na mahalaga ang Secret Realm, at nagulat siya kung gaano karaming tao ang dumating. Napansin ni Xiao Buaju si Chen Pingan at naisip na sa wakas ay nagpakita na siya. Isang misteryosong boses ang nagtanong kay Xiao Buaju kung bakit bigla siyang nag-alala kay Chen Pingan at pinaalalahanan siya na magiging young master ng Pavilion of the Gods siya at hindi na karapat-dapat pagkumparahin si Chen Pingan. Ngumiti si Xiao Buaju at sinabi sa boses na tama ito dahil hindi karapat-dapat pagkumparahin si Chen Pingan sa kanya. Nagtanong ang boses kung bakit sila dumating at ipinaalam na niya sa mga Diyos ng Pavilion na sa sandaling matapos ang ekspedisyon. May darating at kahit isang immortal emperor ay madaling mapapatay sa kanyang utos. Balis ang sinabi ni Xiao Buaju sa boses na hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang patas na talunin ng isang beses upang maalis ang kanyang sama ng loob. Sinabi niya na pagkatapos niyang talunin si Chen Pingan, mamamatay ang lahat ng nagpahiya sa kanya. Napagtanto ng madla na dumating ang Great Immortal Emperor kasama ang iba pang Immortal Emperors. Inanunsyo ni Huang Tian na gagamitin ang Secret Realm para sa isang kompetisyon at ipinagbabawal ang paglipad sa loob ng Secret Realm. Pagkatapos ay sinabi niya na ang kompetisyon ay hahatiin sa 3 yugto, ang Gravitational Hill, Beast Capturing, at Berserking Brambles. Idinagdag niya na ang mga malubhang na sugatan ay automatikong iPad adala palabas ng Secret Realm. Sinabi ni Huang Tian sa madla na opisyal nang bubuksan ang pasukan sa Secret Realm. Lumipad ang mga kalahok patungo sa Secret Realm at inutusan na pumasok ng sunod-sunod. Samantala, sa loob ng Secret Realm, nahulog at sumigaw ang mga kalahok. Nagpakawala si Chen Pingan ng isang teknika na nagpalanding sa kanya ng ligtas. Pagkatapos ay naaalala niya ang sinabi ni Xiao Buaju na ang unang yugto ng Secret Realm ay magiging isang gravitational hill kung saan mas mataas ang iyong pagpunta, mas malakas ang gravity. Bagaman maaari niyang gamitin ang power of heaven and earth upang palakasin ang kanyang mga binti upang tumakbo paakyat sa burol, naisip niya na magiging pangit kung bumagsak siya sa lupa. Nagpa siya si Chen Pingan na dahan-dahan lamang at sanayin ang kanyang sarili. Tinawag ni Xiao Yang si Chen Pingan at nagtanong kung bakit hindi siya tumatakbo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na maganda ang tanawin kaya gusto niyang tamasahin ito. Nagpa siya si Xiao Yang na samahan si Chen Pingan na panuulin ang tanawin at sinabi na hindi mahalaga kung siya ay manalo o matalo, mas mahalaga si Chen Pingan. Sa labas ng Secret Realm, nagtaka ang madla kung sino ang mga huling tumakbo dahil nakakahiya silang tingnan. Sinabi ng isa sa mga tao na si Chen Pingan ay mukhang si Xiao Xian mula sa pamilyang Xiao ngunit hindi siya sigurado tungkol sa babae. Sinabi ng isa pang tao na si Xiao Buaju na unang tumakbo ay galing din sa pamilyang Xiao. Bumulong si Immortal Emperor Bayan na si Xiao Buaju ay isang taong may talento na karapat-dapat mapansin at ang kanyang dalawa pang disipulo ay hindi man lang makahabol sa kanya. Sinabi niya na pumayag pa si Xiao Buaju na maging kanyang disipulo pagkatapos ng Secret Realm at gusto pa rin niyang pasalamatan sina Chen Yuchen at Hong Zhen sa hindi pagkilala sa gayong perlas. Nagtinginan sina Huang Tian at Chen Yuchen at naisip na akala ni Bayan ay nakakuha siya ng swerte. Nagbuntong hininga si Huang Tian at naisip na hindi niya nagtaka kung bakit naglakas loob ang pamilyang Xiao na ipadala si Xiao Buaju na magpakita, dahil ito ay dahil kay Bayan. Naisip din ni Chen Ya na nakakainis si Bayan at dapat siyang humanap ng dahilan para saktan ito. Nanlaki ang mga mata ni Yu Donglei nang makita niya si Xiao Yong at naniwala na tiyak na mayroong isang dakilang tao mula sa God Realm ang naruroon. Sinabi niya na ang pinagmulan ni Chen Pingan ay hindi matanto at pinarespeto pa niya ang isang tao mula sa God Realm. Pagkatapos ay tinanong ni Wang Chenglin si Limu Xian kung si Chen Pingan ang senior na sinasabi niya at sinabi na hindi siya mukhang ordinaryo. Sumagot si Limu Xian na huwag gumawa ng anumang padalos-dalos na kalkulasyon. Naniwala si Wang Chenglin na napaglaruan si Limu Xian at ang sword energy ay hindi maaaring galing kay Chen Pingan. Pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata. Tumakbo si Chen Pingan at nilampasan ang maraming kalahok, kasama na si Xiao Buaju. Naiirita si Xiao Buaju. Pagkatapos ay nilampasan ni Xiao Yong si Xiao Buaju na nagpagulantang sa kanya. Sinubukan ni Xiao Buaju na gumamit ng gathering aura sa kanyang mga paa at nadapa. Galit na galit, sumigaw siya ng pangalan ni Xiao Xian. Pagkatapos ay naisip ni Chen Pingan na kahit na may heaven and earth powers,
Hindi masama ang kanyang bilis at ngayon, para matapos ang kanyang misyon, kailangan niyang bumilis pa. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itugo. Maraming salamat po.